Mark Cambao, how are you? Hello. Ayos naman, ayos naman. Okay lang. Okay, welcome back again bro, no? At naway Yes. sa pangatong pagkakataon, naway malinawan ka sa mga itatanong ko sa iyo. Mm. Clarification lang kasi ang isa sa sinabi mo, kaya ang Santa Iglesia Katolika ang babaeng patatot kasi sabi mo sumasamba sa larawan, nakikiapit sa Yes. larawan at pato ayon sa Bible, sabi mo. Yes. Mm. May hindi mo bang Yes. ibigay sa amin ang talata na sinabi sa Bible, merong nakiapit sa larawan at pato? Ay, meron. Di ba yung Jeremiah 3:9? Basta dali, hanapin ko kasi Sige. Basahin mo lang. panibagong, Oo, oo, sige, wait lang, wait lang. Sige. Brad lang, wait lang, wait lang. Confirmation Okay, lang naman sabi to, po ito. confirmation lang. Oo. Ano yung tanong mo ba doon, Ray? Nakiapid sa bato. Nakiapit daw Meron. sa kahoy at bato. May talata yan. Sa pamamagitan ng kahoy at bato. Yan ang sabi dun sa talata. Sige, basahin mo Teka bro lang, dyan do. hanapin ko Yung yun. sinabi niya, 3:9 daw ng Jeremiah bro. Teka lang, hindi ako sigurado. Wait lang. Teka lang, i-verify ko kung yun nga yung talata. Kasi hindi ako, mahina ako sa pasensya na kayo. Oh. Brother John Ray, ang paksa niya kasi Katoliko, Jeremiah, wala pang Katoliko yun eh. O kaya nga bro dyan do, in-affirm ko lang bro dyan do kung meron ba talagang ganyan na nasabi sa Bible kasi wala akong nabasa pa. Kaya confirmation okay. lang naman to. O sige. Wait lang kuya. Kasi baka gumagawa lang nagpinto to ba? At least alam natin. Nag-debate natin, binigay ko yung talatang yan. Natagalan niya ako hanapin kasi nasa bandang ilalim yan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naibigay ng Jeremiah, ito, okay, sandali, wait, hindi yun. Sandali, angat ako konti. Ito. 2:27 siguro tinutukoy niyan. Ayun, 27 nga. Sige, bakibasa nga. Hindi. Sorry, 3:9 nga, 3:9. Ayan, 3:9 pala, hindi 2:27, hindi. 3:9, Jeremiah 3:9. Pakibasa nga. Basahin ko Oo. 3:9, basahin din ng 3:9. Ang sinasabi sa 3:9, ito'y hindi niya ikinahiya. Bagkus ay dinumihan ng lupain ng mga lunyasya sa pamamagitan ng pagsamba sa mga bato at punong kahoy. Wala naman sinasabi na nakiapit sa bato at punong kahoy. Wait lang. Pamamagitan. Sandali. Dalapasan mo, Brother Jando, yung pamamagitan. Lupain ng mga lunyasya sa pamamagitan ng pagsamba sa mga bato at punong kahoy. Gumagamit sila ng bato at punong kahoy. Confirmation lang yan, bro Ambaw. Yes, confirmation lang, hindi mo na kailangan sagutin yan kasi kinonfirm ko lang kung meron ba talaga kasi hindi ko pa nabasa yan. Okay, kinonfirm ko lang. At least meron talaga kasi ang inaano ko kung talaga nagsasabi ka ng totoo. Okay, dito ako sa issue mo, pangalawang issue. Sabi mo, ang patotot ang Santa Iglesia kasi ang mga pare sumusuot ng mahabang damit at may mga kulay pa na ubi at pula, tama? Wait lang, Brother John, wala yung ano ko. Hindi, brother, sandali lang, bago kita sagutin, malilito ako kasi nahanap ko yung, hindi ko ako makapakuha sa tanong mo, kasi nahanap ko yung slide ko na lumipat ako dahil pinahanap ko sa akin yung sa Ribulto eh. Pasensya na kasi mahina ako sa verses, kaya hindi ako nasaan na yun? Sandali lang, brother, John Ray, pasensya na. Okay, sige. 1 minute lang kasi sayang ang oras, 1 minute lang. Dami pang magtatanong. Asan yun na bro? Danghag man ka bro. Asan na? Teka. Hindi lang. Ay, teka. Dito. Sige, tanong mo na muna. Hindi naman yata tungkol din yung pag-usapan natin. Ano yung tanong mo, Brad? Confirm ko muna, handa ka na makinig. Sige. Ano yan? Okay ka na dyan? Sige lang. Baka hindi naman nasa slides ko yung tatanong ko. Sige. Pwede na bagtang tanongin wala kang ginagawa kasi para makuha mo yung tanong. Sige lang. Okay na. Yan, nakita ko na. Sige. Sabi mo kasi kaganina, ang isa sa paratang mo, kaya ang Santa Iglesia Katolika ang patutot dahil ang mga pare nagsusuot ng mahabang damit at may pula pa at ube. Totoo ba yun o hindi? Totoo. At hindi lang yun isa lang yun, sabi ko nga, pinakyaw na nga niya lahat ng katangian. Yun lang ang tanong ko. Ang tanong, wala kang para Ibig sabihin, isa lang yun, maliit na portion lang yun sa babasihan ko. Isa lang. Yung isa lang. Sige, so. Okay. Yes, okay, salamat. Kung mabasa natin, Diyos mismo ang nagsabi, ang mga pare magsuot ng mahaba na damit at ang kulay pa ng damit, may pula, may ube, may lino, etc. pa ng kulay. Kung mabasa natin, ang Diyos mismo nagsugo, amin mo bang mali ka sa, sa pangbibintang mo?
Ay hindi, Brad. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung pagpatay ay na ano rin Brojando, na Brojando. Hoy, ikaw ba? inutos din eh. Inutos Hoy, din. ikaw ba? Ano po yun? Kung ano yung tinatanong sa'yo, anong tinatanong sa'yo, yun ang sagutin mo. At dahil ka tinatanong ka ng ganyan, dahil may diniklara ka kanina na Yes. malinaw na siya ang katuparan kasi ganito. Kaya Yes. cross-examine ka gamit ng ibang talata na the same Yes. sa ano mo. Yes. The Yes. same sa ginamit mo. Kaya wag kang wag kang ano, para kang ano, sagutin ko na po. Sagutin ko na po. tawag din sa dalawang mukha. Marcombaw, Sagutin makinig ka muna, sinagot mo na. Huwag kang pumunta sa patay kasi hindi kita tinanong about sa kung ilan ang pinatay. Tatanungin din kita dyan. No? Makinig ka sa sagot ka. Makinig ka sa tanong ba para tumama yung sagot mo. Dahil ulitin ko. Dahil in-affirm mo na yung tanong ko sa iyo na sinabi mo na ang isa sa dahilan kung bakit nasabi mo na ang Santa Iglesia Katolika ang patutot dahil ang mga pari namin nagsuot ng mahabang damit at may kulay ube, kulay berde pa. Sabi mong ganon, may kulay pula. Sabi mong ganon, kaya sabi mo totoo yun. Kaya yun ang naging panunuligsa sa amin dahil sa kasuotan ng mga pari na may kulay pula ube. Ngayon, kung basahin natin sa Bible, Diyos mismo nag-utos na ang mga pare magsuot ng mahabang damit at may kulay pa na pula, may kulay pa na ube. Aaminin mong mali ka. Ay hindi po kasi kung uunawain natin ang Holy Scripture, maraming tatawag na counterfeit. Hindi yan ang isang tanong. Diyos may Hindi yan ang tanong. counterfeit. Hindi yan ang tanong. Yung damit, may counterfeit din yan ng harlot at ng iglesia ng Diyos. May counterfeit din yan. Yung damit ng inutos ng Diyos, nag-counterfeit ang mother of harlot. Kaya hindi. So ibig mong sabihin, yan. So ibig mong sabihin ibig mong sabihin, nag-utos din ang Diyos na may yes. yun pala. So hindi mo agad. Wala problema. So ibig sabihin pala, inaakusahan mo lang yung mga pari namin. Dahil sa mali mong may utos pa lang Diyos eh. Kayo ba, yung pari nyo ba nagsuot ng mahabang damit at may pula, may ube? Wala. Wala. Kasi nga, iniwasan namin yung Hindi pala kayo sumunod sa utos ng Diyos. Marcombaw. Sumunod kami kasi wala na kami sa Old Testament eh. Nasa Old Testament yung sinasabi mo. Ngayon, hindi na kami nasa ilalim ng batas, kaya may mga bagay na... Sige po. Sige, at least mo dyan do. Wait lang, Brother Junre. Wait lang ha. Marcombaw, naunawaan mo sa tanong ni Brother Junre? Ay, malinaw po ang... Naunawaan mo yung sinabi ni Brother Junre na kaya ang pare namin nagsusot ng mahabang damit, pula at kulay ube dahil sa utos yun ng Diyos? Naunawaan mo yon? Ay hindi yun utos ng Diyos sa mga panahon natin ngayon. Maaring sa Old Testament, yes, maraming inutos doon na gagawin natin, pero sa panahon natin, hindi natin ginagawa. Yun ang point ni Junre. Yun nga ang point ni Junre na kaya ang pare namin nagsusot ng mahaba dahil utos mula pa nun sa Old Testament. Bakit yung Sabat Day, ang Sabat Day, utos sa sa Old Testament, ba't sinusunod nyo ba? Diba hindi? Ibig lang sabihin, ba't ikaw nang tatanong? I-mute ko muna to dahil tumulong na naman sa Sabat. Saka siya pa ang nagtanong mo dyan do. Tumulong na naman sa Sabat. Very simple lang naman yung naunawaan mo ba yung tanong ni John Ray? Sa tanong kasi ni John Ray kasi, ni John Ray na kaya nagsusuot ng mahabang damit ang aming mga pare dahil utos yun mula pa sa Old Testament. Ba't napunta ka sa Sabat? Naunawaan mo ba? Sabi mo, oo, naunawaan mo. Naunawaan mo, yun yung ibig sabihin. Hindi yun. Mas magaling ka pa. At saka, Bro Jando, bago natin ibigay ulit sa kanya, sabi niya, Old Testament na daw. Basahin mo nga muna ang Mateo 24:35, Bro Jando, sa magandang palita Biblia, bro. Mateo 24:35. So talaga si Umbaw, ang haba ng panahon, nag-ready ka, hindi ka naman nag-ready. 35. Mateo 24:35? Oo, basahin mo lang. Ito sinasabi dito sa 25:35.
O lagi, 24:35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ayan, dyan lang muna. Yan ang tanong ko. Bro Ambo, okay ka na? Tanungin kita uli. Yes, ready. Ngayon, sa'yo, sabi mo, Old Testament lang. Ang sa Panginoon, ang kanyang salita, hindi mawawala. Paniniwalaan mo ba ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang sinabi ay hindi mawawala? Yes, hindi naman nawala eh. Kaya nga So- guide natin yung Old Testament eh. Guide. Pero may mga bagay na hindi na natin gaganapin sa Old Testament. O saan? Ah. Saan sa Bible sinabi ninyo ng sino mang propeta sa New Testament, huwag nang magsuot ang pari ng mahaba at may kulay na pula at ube? Wala. O, Walang talata. Okay, wala na. Wala. Next question na, Bro Jando. Pero- Iba. Sige. Tama na, kasi wala ka na. Nahuli ka na. Next question. Sabi mo, Salamat sa pagkahuli. Inquisition naman, Inquisition. Sabi mo, pinatay ng Katoliko ang mga banal. Tama? Yes. Oh. Yan ang nasa Revelation 17:6. Categorical question. Alin ang pinapatay ng gobyerno, hindi ng Katoliko? Mga heretiko, mga banal? Mga heretics. Salamat. Okay. Define heretics. Ang heretics ay kontra sa Katoliko. At hindi naman lahat ng kontra sa Katoliko ay hindi sa Diyos. Ang heretiko ba banal o hindi? May mga banal yung lumalaban yung sumusunod sa scripture pero hindi lahat ng heretics ay ang basihan kasi niyan Roman Catholic hindi scripture ang basihan niyan yung basihan ng katuruan ng Katoliko, lahat ng hindi tumugma doon heretics, okay? Ngayon, hindi naman Bible based ang Roman Catholic medyo may halong pampaalsa na. Hindi na siya Bigyan mo kami hindi na ng puro. diksyonaryo. Bigay ka ng isang diksyonaryo lang nagsabi na ang heretics meaning banal. Kahit isa lang. Ganito yan. Brad, wala. Alam mo bakit? Sabi, ang linaw nung sagot ko, Brad. Pakinggan mo muna para may magkaintindihan tayo. Mag-meet tayo, away tayo. Maintindihan mo, ang heretics na binabasihan ng yung Inquisition, pamantayan ng doktrina ng Katoliko. Pero kung Bible or dictionary, syempre, pag sinabing heretics, di ba, mga yan kontra, basta yun na yun, Yes, bro. Hanapan mo siya ng banal na pinatay ng Katoliko. Sinong banal? Kaya nga, bro, sinabi ko, sabi naman niya, heretics daw ang pinatay, hindi naman daw, pero sa kanya, ang heretics banal. Hinanapan natin ng diksyonaryo, wala naman daw. Pero ito na lang, bro, hindi na ako magtatanong, bro, sabi kasi ni Umbaw kasi may heretics, meron ding banal. So hanapan mo siya kung sinong banal lang napatay sa Katoliko. Mag-research ako dito ngayon. Di, Bro Jando, mag-ano na lang ako, Bro Jando, magpahayag na lang ako, hindi na ako magtatanong. Wala Sige, go. Okay, no? So mga kapatid, ikinalulungkot natin, no? At talagang may mga tao talaga na pilit pinabaluktot ang katotohanan, no? Isa na itong si kapatid na Mark Umbao, no? Hindi kami galit sa iyo, kapatid, kahit ano pang bato mo sa amin dahil wala sa katotohanan pinagsasabi mo. Huling-huli yung mga paratang mo Sabi mo, ang mga pare, ang Katoliko, nagsusuot ng mahaba, may kulay pa na ube, lino, kaya sila ang patutot. Pero kung tinanong kita, alam mo ba na utos siya ng Diyos? Sabi mo, utos siya ng Diyos. Tapos sabi mo, Old Testament lang yan. Ngayon, binasa ko sa iyo, alam mo ba, naniniwala ka ba na ang salita ng Diyos, walang paglalaho, hindi nagwawala? Sabi mo, naniniwala ka. Tapos sabi mo, hindi na kinakailangan sabihin ano pang Old Testament. Sabi ko, saang talata sinabi ng mga propeta na huwag nang sundin yung sinabi sa Old Testament. Wala ka rin maibigay. So samantahan mo lang yon. Ngayon, pahayag ka kanina, pinatay sa Inquisition mga Katoliko, mga banal. Tinanong kita, ayon sa history, ano ba talagang pinatay ng gobyerno, hindi ng Katoliko? Mga banal, mga heretiko. Sabi mo, heretics. Ngayon, pinadefine ko sa iyo yung heretics. Sabi mo, yung mga nagtuturo ng maling aral, pero hindi lahat maling aral. Saan ka nakakita ng ganun? Kaya hinanapan kita sa diksyonaryo. Isa lang na diksyonaryo. Ang nagsabi, ang heretics meaning banal. Wala. Sabi mo, ay hindi ganun. Kapatid, ikaw nang nagbabasa ng Biblia na mali, ikaw pa yung nagbibigay ng sarili mong definasyon sa mga termino. Pag sinabi mong heretics, kapatid, hindi yan banal. Walang heretiko na banal. Inamin mo na nga ang pinatay ng gobyerno, hindi Katoliko. Kinaklaro ko yan ang pinatay ng gobyerno, hindi Katoliko.
And for your information, kapatid, kaya nga napigilan ang pagpatay sa panahon ng Inquisition dahil pumasok na ang simbahan, dahil ang dami ng nadamay ng mga inosente. Yan ang istorya talaga, yan ang tunay na history, kaya huwag kang magparatang. Kasi para kang grade 1 tuloy. No? I assume na hindi ka naman elementary graduate. Oh, para ka tuloy ng grade 1. Ano, nahahanapan ka ngayon kung anong definition mo sa heretics? Banal. Saang dictionary yung nagsabi, ang heretic ko banal? Yun lang, Bro Jando. Ibigay ko na sa ating ibang mga kasamahan, Bro Jando. Maraming salamat. Ito. So, ako, mag-share din ako ng yung mga pinagsasabi nito is against reality. Wala talaga siyang batayan. Ito, pakita ko sa inyo ng isang Oh. Talagang dinadamay tayo. Ito. The Inquisition. Ano ba sinasabi dito? The greatest saints of the church, however, urge kindness rather than severity. And if the death penalty was ever imposed for heresy, it was imposed by the state rather than by the church. Umbaw, chismis tong sa kanya eh. Punto por punto, mababanggain mo ng chismis. Iarmado ng ebidensya ang punto por punto. Hindi to tatagal lang ito kung puro kami chismis dito. Oh. So, sinasunod mo dito. May Bro Jando. By the way, Bro Jando, for the 6th argument na lang, ibigay ko na lang yung talata, kanina, mga kapatid, nakalimutan ko ibigay ko lang yung talata. Exodo, basahin nyo sa Magandang Balita Biblia, Exodo 40. 13:14, ang pari magsusuot ng mahabang damit, Diyos ang nagutos. Exodo 28:4-7, ang kulay ng mga suotin na pari na mahaba, may kulay berde, may kulay pula, may kulay asol, may kulay gold. Yan lang, Bro Jando. Maraming salamat. Yan. So, sabi dito ni Gilbert Abayon, ang line of thinking ni Pastor Umbaw parang bagong nag-aral ng Bible, puro heresy. Lata naman eh. Iba tanong. Ang haba ng sinasagot din naman yung hinihingi. At nag-raise hand dito, tanongin ko muna si Martin P. kung ano ni Martin P. Martin P, ate bro? Magtatanong ka kay kasi hindi pa kami tapos eh. Magandang gabi po. May kunting tanong lang po ako tungkol kay para dyan kay Martin Umbaw. Ayun, Martin Umbaw pala. Yung tanong, pwede magtanong sa kanya? Sige, go ahead bro. Bigyan na lang ito. Bigyan kay Brother Angel. Okay, apo. Sir Umbaw, tanong ko lang, binabasihan mo yung Bible as yung authority ng mga aral mo. Totoo po ba ito? Ay, opo. Bible alone ako ba? Scriptures alone ako. Scriptures alone. Brother Martin, okay. Ang daming pinagbabasa si kanina, Mark Umbaw, di naman yun ang konteksto. Ayun nga ang inaano ko, tapos tanong ko lang ito kay Sir Umbaw, sino ba ang gumawa ng Bible? Sinong authority at may contribution ba yung church niya? Pwede na sumagot? Sagutin na mo yan bro. Ayun, ang sagot dyan, salita ng Diyos yan, pinahayag sa mga apostoles. Ang sumulat niyan, propeta at apostoles. Ngayon, kung may contribution ng Roman Catholic, compile lang yon, kinumpile lang. Pero may talata ako, andito yata sa bandang baba yun. Ang tanong niya bro, ano yung contribution ginawa ninyo? Yun ang tanong niya. Ang contribution namin, isa sa, yung mga protestante, gaya niyan, gusto i-translate sa English kasi nga nakikita na yung kalokohan ng mga maling interpretasyon ng mga Roman Catholic, nagprotesta. Kaya maraming protestante na born again, Baptist, SDA na namatay. Kasi nakikita yung maling katuruan ng Roman Catholic. Huwag mo munang idama yung ibang protestante. Specific lang sa grupo yung tinatanong niya, ano ang na-contribute ng grupo nyo?
Sa Bible, nagprotesta kami. grupo nyo. Nagprotesta kami para makarating ang Huwag mo nang idamay yung Bible iba. sa lahat ng tao. Nagprotesta kami kasi bro, wait lang, tinatago lang ng Roman Catholic yan, tinatago lang ng Roman Catholic para gamitin ang Bro, relihiyon sa pagpapayaman. Alam namin na isa kayo sa mga protestante. Pero ang tanong kasi ni Martin, specific lang sa grupo ninyo, mong idamay bang protestante? Ano na i-contribute ng grupo ninyo? Sagot po ako, Brother Danjo. Janto pala. Jo ako ng Jo. Jando pala, okay? Ngayon, ito yung talata. Na-contribute namin, malinaw na nagprotesta kami para ibigay yan sa mga tao at mapag-aralan ng tao. Yan ang pinakamalaking contribution ng protestante. Maikalat at magkaroon ng kaunawaan ang bawat isa, direktang makabasa ng salita ng Diyos, hindi minamanipulate ng iisang grupo lamang. Sabi sa Isaiah 34:16, ang ganda na itong talatang to, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon ang inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi pinagkakait ng Katoliko to at hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama sapagkat inutos ng aking bibig at tinisan sila ng kaniyang espiritu. Nag-Isaya sa tanong. Martin, ang sagot niya sa tanong mo, in-spread lang nila. Pinakalat lang nila. Yun lang ang kanilang ginawa. Pinakalat lang nila para mabasa ng maraming tao. Pangatlong tanong ko po, pwede Sige, go ahead. Ito po yung masasabi ko lang sa sagot niya ay hindi niya nasagot kasi walang contribution talaga yung grupo niya. Tsaka nag-aano siya ng Bible na ganito, ganon yung interpretation nila. Kaso halos lahat naman ng Protestant Bible may mga errors talaga. Kalat dito sa internet na maraming errors kahit yung KJV nila. Pero ito yung pangatlong tanong ko. Alam mo ba, Sir Umbaw, na yung Protestant Reformation mismo ay pumatay din ng mga Katoliko. Ang daming pinatay na Katoliko. Para hindi lang Katolikong nagpaparatang ka ngayon kasi alam kong hindi mo matitindigan yan na pinatay talaga ng Katoliko kasi yung gobyerno naman Pero ito talaga yung Protestant Reformation mismo, isang example lang yung Church of England mismo, maraming pinatay na Katoliko at nasa Wikipedia yan. Kayo mismo ang mga protestante ang pumatay ng Katoliko. So, namin mo ba to? Kasama ka dyan kasi protestante ka naman. Gaya ng pag-claim na lahat ng protestante ganito kasi protestante ka rin. Pwede na sumagot, kapatid? Sige, go ahead. Sagot po ako, okay. Simple lang po ang sagot namin dyan. Tama, totoo, may malamang tama kasi may naitala na pumatay ang mga protestante ng Katoliko. Ang mabigat kasi dyan, kapatid, sana meron kayong ebidensya na kasama ang born again. Kasi marami talagang protestante, meron na Muslim, protestante. Ang Jews, protestante. Pero born again, bigyan mo ako ng ebidensya na born again na protestante ang pumatay sa Catholic. Kasi ang turo sa amin ng aming founder, ang sabi niya, ang turo ng founder namin, hayaan mo silang mangaral. Sir Umbaw, sandali, makat kita ng konti. Ikaw talaga, masyado kang madaya ha. Tinanong ka kanina kung ano yung contribution ginawa ng grupo nyo, specific sa grupo nyo, yung ginawa mo, dinabay mo buong protestante. Ngayon, tinatanong ka na, alam mo ba na protestante may pinatay, ini-specific mo na agad sa born again. Kanina, inuhol mo kanina. Ngayon, ini-specific mo na. Ano ka ba? Labas-masok ka